Nagtapos na po ang hearing sa mababang kapulungan sa Good Government and Public Accountability na nakasentro sa opisina ng Vice President, ganun na rin sa opisina ng DepEd under the watch of the Vice President. Mga kababayan, nagsalita po ang ilan sa mga congressmen na meron pong paninindigan at naghahanap ng katotohanan. Saludo po tayo sa mga congressmen na ito na sila po ay tumindig para hanapin, panagutin kung sino man ang dapat managot sa mga nawawalang pondo ng taong bayan. Mga kababayan, huwag po nating kalilimutan na pinaghirapan ito galing sa pinagpawisan ng taong bayan ang perang ito. Kaya dapat lang na protektahan ang pera ng taong bayan, dapat lang na pangalagaan ang pera ng ating mamamayang Pilipino. Tulad ni Mary Grace Piatos, nadiskubre ng mga kongresista na wala ring record ng kapanganakan ang mahigit 400 pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Batayan sa kumpirmasyon ng PSA o Philippine Statistics Authority sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Medyo kalokohan na po ito. Ay itong mga taga-pirma o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. And because of this, Mr. Chair, I believe that this receipt was again merely fabricated. Nilista naman ng mga kongresista ang mga nakita nilang pwedeng ikaso sa mga sangkot sa nakalipas na 7 pagdinig ng komite, gaya ng technical malversation, bribery, corruption of public officer, falsification of documents, perjury, at ang pinakamabigat, plunder o pandarambong. Solido po ang mga ebidensya na nakalap ng komite. Kitang-kita sa kanilang investigasyon na ang Office of the Vice President, ganun na rin ang DepEd, ang Department of Education, ay nakagawa po ng hindi tama. May mga pondo, malalaking pondo ang hindi maipaliwanag ng Office of the Vice President at ng former DepEd Secretary. Hindi po niya maipaliwanag. Siya po ay umasa sa kanya mga staff, mga empleyado. At ang kanya mga empleyado ay na-stress din. Isa-isang nagtatago, ayaw sumipot sa mga imbitasyon, nagpapa-hospital, tumataas ang blood pressure, nai-stress, hindi makatulog, etc. etc. Mga kababayan, ito po ay mga senyales na ang mga taong ito ay in distress, may kinatatakutan. Dahil kung ang tao po ay walang kinatatakutan ay hindi po ganyan. Pero maliwanag na ang mga taong ito ay may nagawa na mali. Kaya po sila umaaktong ganito. Sunod-sunod ang pangapatawag sa kanila. Hindi po sila sumisipot. They were trying to evade the invitations. Sa huli na lang, nung naipit na po sila, kaya po napilitan po silang dumalo. Kanya-kanyang drama. Mga nagpapa-ospital. Pero mga kababayan, maaari pong totoo sa kanila, ang ilan sa kanila, na because of pressures, because of stress, kaya po sila ganito. Na alta presyon. Pare-pareho po itong mga ito. May mga tinatago, may mga maling nagawa. Kaya ganyan po ang reaksyon nila. Yung pong kanilang head, ang Vice President,
ay malaya. Unfortunately, ang kanyang mga tauhan ay takot na takot. Sila po ay nababahala sa posibilidad na sila ay makukulong. Sa salang hindi naman talaga sila ang dapat, sapagkat sila po ay napag-utusan lang. Maliwanag mga kaibigan na may pressures na nakapatong sa kanilang ulo kaya po ginawa nila yan. Dapat managot po dito ang kanilang pinuno na walang iba, ang Vice Presidente ng Pilipinas. Mga kababayan, solidong mga ebidensya ang laban sa Office of the Vice President and DepEd. Solid po yan. Wala po siyang takas dyan. Aside from that, nagmamasid ang taong bayan. Ang mga Pilipinong may pagmamahal sa bayan ay lagi pong nanunood, nakatutok sa mga hearings na to. Alam po natin, mas maliwanag pa sa sabaw ng pusit na talagang ginamit ang pera ng bayan sa ibang bagay. Ginamit ang pera ni Juan de la Cruz, ibinulsa nila. Pansarili mga kababayan, hindi ito napunta sa mga nangangailangan mga kapwa nating Pilipino, kundi napunta sa kanilang bulsa. Yan ang maliwanag. Ito ay pagnanakaw. Nakakahiya. Mga tao na to. Mataas ang pwesto sa gobyerno at siya'y nai-involve sa mga patong-patong na kasong ito. Mga kababayan, ito ay panluloko sa mga Pilipino. Ito ay pagnakaw sa kaban ng bayan. Yan po ang maliwanag. Nagnakaw siya. Nanloko. Gumawa ng mga palsipikadong mga dokumento, mga resibo. Yan po ay isang patunay na isang malaking panluloko sa taong bayan. We are aware na posibleng ma-impeach si Vice President Sara Duterte at makarating ang kanyang kaso sa Senado. At alam naman po natin na ang final say will be the Philippine Senate. Na ang desisyon ay manggagaling po sa mga senadores ng ating bayan. Mga kababayan, hindi na po ako umaasa sa ating Senado. Dahil noon pa man, alam ko na ang ating Senado ay bulok na institusyon. Let me clarify on this. Ang ibig ko pong sabihin, ang ating Senado sa panahon ni Pangulong Digong Duterte, hanggang ngayon, bulok in the sense na puro po mga payaso ang nakaupo sa Senado ngayon. I'm not saying na sa panahon ni Jovito Salonga, Benigno Aquino, hindi po yun. Ang aking pong tinutukoy na bulok na Senado ay ngayon, nung panahon ni Digong at hanggang ngayon. Bulok ang ating Senado. Makalusot man sa Senado ang ating Vice President. Makalusot man siya sa impeachment sa Philippine Senate. Pero sa mata ng taong bayan, sa mata ng mga mamamayang Pilipino, sa mata ng ating mga kaibigan na banyaga, siya po ay isang masamang pinuno ng bayan. Manalo man siya sa impeachment, pero hindi po maaalis na katatak na yan. Sa isipan at sa mata ng taong bayan, meron tayong isang pinuno na nagnakaw, sumira sa ating gobyerno. Meron tayong isang pinuno na nambudol sa taong bayan. First time in history, hindi po natin makakalimutan ito. Mananatili
sa ating kasaysayan. Mga kababayan, magmasid. Ipaglaban po natin kung ano ang tama para sa bayan. Ito lang po muna ngayon ang aking maikling talakayan at reaksyon. Maraming salamat po sa inyong panunood. Isang magandang araw, gabi, wherever you may be. Maraming pong salamat.